Morning. Morning, Philippines. Hello, world. Okay, time check. 7:30 in the morning. Siyempre, in the morning talaga. Pasok tayo araw-araw eh. 7:30 and May 9, 2024, araw ng Huwebes. Okay. So, good morning. Just sharing with you our previous yesterday's activities, no? So kahapon meron kaming, tingin ko lang meron kaming mga rollback na nangyari. At meron ding mga maling update na nangyayari. And may mga, wala kasi kaming versioning eh. Ang nakita kasi namin, for example, updated si ganitong module. So, updated lahat. Lahat gumagana. May bagong request. Siyempre, ipo-pull mo yung database. Totally database, the codes. Modify. And then ipo-push. Ano na totally? Halimbawa, dalawa sabay pinull mo yung mga codes. No? Ngayon, nag-push ka. Hindi pa tapos yung isa. So pagka-push mo, updated. May natirang isa. Pero yung kasing na-pull nito, hindi updated. Nung nag-push ito, pasok. Push niya eh. Yung updated na ipinasok, hindi nag-update. Kasi, hindi nga nagsabay yung pasok. Dapat sabay. Yun ang logic na nakita ko. Though I'm not a developer, I'm not a web dev, I'm not a software engineer. But yun ang logic na nakikita namin kung bakit may mga problema. May mga rollback, may mga errors. And may nakita kaming something explainable naman. Bugs. And, mga ganun bagay, mga bugs. So, sa back, in-address namin yun. Sa back kasi, hindi daw nila i-agenda yung mga request. Kasi, nga ay, hindi nila nako-consolidate. So, ang sabi ko, sa back naman to, baka pwedeng may form ang back na kung saan yung form na yon is kaya namang gawin ng dev or no, kaya namang gawin. Ang i-call mo na lang is yung PR number, OBR number, and yung mga items in between. For example, meron nakapending na 25 PRs. For example, 25 PRs siya. Tapos, na-get mo lahat, na-call mo lahat. Yun. Then, may form na doon i-input lahat. Para nasa ganun, smooth flowing tayo. Ganon. So, yun ang nakita namin pwedeng gawin. Ngayon kasi, ang nire-request ng back is printing of approved OBRs and PRs sa end users. Para yun ang isasubmit sa back. So, yun ang nakita naming pwedeng gawin. Hindi ko alam kung mayroong gano'n. No? Sinabi ko kay Sir Mark yun eh. Na baka mayroong format naman na kino-consolidate ang back or may format silang pwedeng gamitin. Try natin gawin. Para sa gano'n, minsanan yung para wala ng print. Kasi kaya nga naman tayo nag-ganyan is para ma-reduce ang printing, di ba? So, check namin kung meron o wala. Okay? So, aside from that, nakita rin naman namin yung tawag dito sa budget, sa peso. May mga tawag dito. May bugs sa kung saan nag-auto-approve
si admin. I think na-address na yun Na-address na yun, kaya okay na siya. Pero ang problema kasi namin, ba't nag-auto-approve? Kinusap namin yung dev kahapon. So, hopefully nakita na ngayon, kahapon, kagabi, and na-push na ngayon yung update. And, meron ding request sa City Health Office. Yung sa may laboratory. No? Ang nangyari kasi, usually ang process, mag-request ng laboratory, magbabayad. Pag nakapagbayad na, i-input na yung mga results. So ngayon, may mga text input kasi doon na maliit lang kasi negative, positive lang naman nilalagay doon. Tapos few, tapos yung microliter, mga figures, maliit lang naman. No? Ngayon, merong isang doon input na dapat ay medyo malaki, mahaba. Kasi yung others na term. So, pinagawa ko kay Ken yung UI na sana ay medyo malaki yung text box para makapaglagay sila. Yun naman ang request nila. And then, kasi dalawa yung others So, I think baka pwedeng mabuwasan yung others. Baka pwedeng isa na lang. Others, cast others, no? Hindi ko alam kung pasok yung others na yun doon sa isang sub something. Sabi ko kay Kenneth, ano mo na lang to pare, kausapin mo na lang sila kung ano ba ang tama, kung ano bang pwede. Kasi doble others mo. Yes sir, sige, check na lang natin. So yun, yun naman, okay naman siya. Yung medical certificate, okay. Yung medical certificate hindi pa naayos. Not totally hindi pa naayos, pero hindi ginagagamit. So, I think merong gate. So, ako siguro kung may gateway dun para ma-enforce natin or talagang ma-implement natin, ma-execute natin kung ano ba talaga ang process. Kasi sayang naman yung system kung hindi natin ma-maximize, hindi natin gagamitin, di ba? So, yun. Yeah, that's our, I think, sa engineering, sa health, sa budget, sa civil registrar, city planning, hikes. Yan. Yun lang naman, nakita namin mga problema kahapon. And then, dumating na nga pala yung mga application servers namin. Doon namin i-connect, idudugtong yung mga biometrics. So usually, ang biometrics naman na yon ay ilalagay namin sa 6 na sites. Yun lang naman yun. So, 3 daw sa tawag dito, 3 sa City Hall and 3 sa labas. Meron sa may City Health, meron sa PCIT and sa magkasama ng infirmary at CDRRM. Parang hindi na sila pupunta rito. So, 4 yan. So, tingin ko magdadagdag pa kami. So, we'll check kung paano gagawin. So, also, na-clone naman na daw siya. Na-clone na yung server, na-clone na yung system. So, ang gagawin na lang is tawag dito. Network. Iniisip ko kung paano mag-network dito. Hindi ko din sure kung nakapag-request na nakapag-PR na yung kasama namin si Sean ng mga switches and
router and the UTP cable na gagamitin. Kasi next week meron kaming pre-deployment meeting together with the accounting, the city mayor's office, and HR, no? So ayusin namin yan kung paano yan. So, and also the biometrics, ayusin namin yan. Next naman doon, do ngayon may activity din naman kami. Meron yata consultation meeting para doon sa hospital na itinatayo, no? Meron kasing letter inviting various stakeholders to, to check or ano, no? The city government is consulting them about sa mga ganon, no? So hopefully with the inspections that we have conducted, ma-i-implement naman. Kasi pagka nagamit na ibang tao yun, magreklamo, wala man lang ganito, wala man lang ganyan, diba? Especially sa part ng ICT, networking, CCTV, auxiliary, and the ICT infrastructure itself. So yun, so yun nakita namin na mga activities ngayon. So mamayang 8, visit ako dun sa site. Then bandang 10, check namin. Meron kasing mamayang 10 merong tawag dito. So mamayang 8 merong setup ng event. Then mamayang 10 is merong presentation yata para sa mga encoders. So nag-request sila Ma'am Marge sa amin ng 10 na tao for that. Nandyan nasa messenger yung chat So I think okay naman na yan, na-check naman na din. So yeah, that's it. And today after nung mga ganong event, no? Pupunta rin kasi ako ng Wesleyan ngayon kasi ni-invite nila ako mag-talk. So mga 1 PM pa naman yun, but syempre pupunta ako doon before 12 para kumain ng lunch at the same time mag-relax. 1 hour talk lang naman yun. And I will be talking about the computer engineers and the future of work. Kasi yun, that was presented 2 months ago, February, during naman noong Regional Assembly ng ICPEP. So, Regional Assembly ng ICPEP, yun ang topic ko. So, repeat lang ngayon. Wala naman ding revisions. And I'm hoping that matapos siya ng maaga, matapos siya ng maayos. And additional paper, additional document for my LinkedIn, additional activity for my activity na ipapost ko sa aking LinkedIn, no? And also I am undertaking, not total undertaking, I'm looking for tawag dito, ways, not totally ways. Naghanap kasi ako ng alam mo na, nabuburyong ako and gusto ko mag-aral. So, ang idea ko, naghanap ako ng free courses online. Ako saan? Pwede ako makakuha ng professional certificate that I can use as I teach, as I enhance my, personal what do you call that, skills and capabilities ko na technology is always evolving, so you must be, as a computer engineer and especially in the field of ICT, dapat ikaw din naman is nag-improve, nag-update, no? You always have this idea that lagi kasi
that's the trend nowadays, especially you in the ICT field. Hindi pwedeng hindi ka updated, hindi pwedeng wala kang alam sa mga ganyang bagay. So, yun, para kung nag-try ako mag-enroll sa Google Cloud Skill Boost. Kaso may mga credits siya may mga bayad. Though, may bayad lang naman din yung laboratory. But yun nga, introduction siya. Naghanap ako ng kahit sana mga, nakita ko sa Coursera, 6 months siya. Kaso may bayad $40 per month. I cannot. No. So still, I'm looking for ways to study. Ano ba inaaral mo? Data analytics yung gusto kong aralin. And I want to become a data analyst or, in any category in the field of data science, pwede. Data engineer, data architect, data analyst, mga ganon, pwede naman. So, nag-start pala yung data analysis ng mga ganyan noong 2010. No? Ngayon lang not totally boom. Ngayon lang naging well-known. No? Kasi nga, madami din namang aaral. Ang dami ng technologies today at the same time. Gamit na siya ngayon. Yeah. So that's the plan, that's the idea. Kung meron mag-offer diyan ng ng scholarship, sana government, private firms, or makachamba ako ng free courses. No. Hopefully. Gusto ko, parang nakita ko nga rin yung tawag dito. Yung track doon sa masters. Sa computer engineering, sa may masters na ino-offer ng PUP ba yung TIP? Yung kila Doc Ryan Evangelista. Tuturo kasi sila doon ng masteral ng computer engineering. Meron kasi silang dalawang track doon. Isang cybersec and merong data science and engineering. So, di ko sure kung di ko alam kung magkano din kasi alam mo na nagpapagatas tayo. Marami tayong bayarin. So, looking forward na makahanap tayo ng mag-sponsor sa atin and bibigyan ng scholarship. So, yun. No? So, I think okay na yun. It's almost 8 na. Pupunta na ako sa DRRM. So, again, I'm Oscar. Hindi pa pala nagpapakilala. I'm Oscar and this is Millennial Memo, Personal Stories of Millennial Government Employee living here in the province of Nueva Ecija. See you again the next day. Tomorrow. Hindi ko pa na-upload yung 3 vlog. Sige, upload ko siya mamaya or mamayang gabi. No? Kita-kita na lang tayo soon. So, thank you very much for watching. See you again.